ngayong gabi. So open your Bible sa Matthew chapter 8. Matthew chapter 8, verse number 5 and 5 to 13. So if you are able, no, pinangin ang tanan sa pagtindog. And let's read Matthew chapter 8, verse number 5 hangtod 13. So itong buhaton is ang ano lang, kanang ako na, tapos kamo, ako na, like scripture reading ba? And then sa 13, sabayan na ito basa. Matthew chapter 8, verse number 5 to 13. So ako na basahon, na naman tanan, no? So Matthew chapter 8, verse 5. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him. And Jesus said unto him, I will come and heal him. Verse 9, For I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this man, Go, and he goeth, and to another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it. And I say unto you that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Verse 13, and Jesus said, sabay tatanan, ready, go. And Jesus said unto the centurion, Go thy way, and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the self-same hour. So, basahon ako ulit ang verse kung asa ko magkuha og lesson. Verse number 8, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. So, ang title ako karong gabi sa akong message is, Speak the word. So, speak the word. Let us pray. Father God in heaven, thank you for this night. Imong gihatag. Lord, salamat Lord sa imong kaayo. And salamat Lord sa imong gugma. Thank you Lord sa mga members nga naa diri. Thank you Lord for using drivers Lord nga ilang gisakyan nahatod sila diri safe and sound. Salamat Lord sa mga faithful members nga naa diri karon willing maminaw sa imong pulong. Holy Spirit of God, we're praying nga ikaw Ginoo maga-speak sa matag usa nga kasing-kasing. Help us Lord to meet you Ginoo karon nga gabi through your word. Lord, we know that your word is the manifestation of your voice. Guide us this night, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Ginahang tanan sa paglingkod. So, thank you kayo, Pastor, sa kaning privilege, no? O salamat po sa nag-istorya sa ako, Thank you kayo sa inyong time. And karon nga gabi, speak the word. So, let me tell you the story, no? Sa kaning chapter, sa kaning passage nga itong gibasa. So, verse number 5, ang Bible naging rin, when Jesus was entered into Capernaum, and ingon dira, there came unto him a centurion beseeching him. So Jesus Christ was, gikan siya sa isa ka mountain, no? Nga kung asa, nag-feed siya og kanang mga tawo, and also napoy siya ginahil nga mga naisakit, like lepers, like lahi-lahi nga sakit sa katong nga mountain, ng mga nahitabo ba. And morning nahitabo. After niya nihawa sa mountain, we know the story, nga ang mga tao nisunod kay Christ. Okay, nisunod sila kay Christ, probably na mga tao dito nga nagasakit, probably na mga tao dito kanang gusto makastorya si Christ o gusto nila maayo sa ilahang sakit. Or maybe na mga tao dito nga na sila family members nga nagasakit silang balay and they are wanting nga si Christ mag-heal sa ilahang mga members or silang family members nga naisakit or basig silang mga kaugalingon ba. And Jesus, sabay niya itong mga tao, nagsunod-sunod sa iyaha, kay lagi, for the motive nga basig sila ayuhon po ni Christ, for the motive nga basig ilang family i-touch po ni Christ,
Og ingon ang Bible dire, Jesus entered into Capernaum, og sa pag-adto niya sa Capernaum, naa siya'y na-meet or naay nakipag-meet sa iyaha nga centurion. So unsa ni centurion? So centurion, it was titled sa isa ka captain sa unay 100 nga soldiers. From the word century, di ba? Cent. So 100, he was a captain, a centurion. Captain siya sa 100 soldiers. O dili ni siya basta-basta. He was rich. Pag mato ka sa Bible, centurion has the power nga kung asa kwaon ang dapat naa sa imuha. Centurion has the power nga ibuli ka. Centurion has the power nga himuon kag slave. Centurion has the power nga kung asa magsakit sa imuha or iya kang pasakitan, he has the power nga kung asa kanang captain siya, kabalo siya sa iyang mga dapat buhaton. But the centurion right here, na-meet niya si Christ o ginuwat mo ning story. Niadto si Christ sa Capernaum, sabay niya yung mga apostles, probably mga disciples dito, nagasunod-sunod sa iyaha, o ang mga tao. And imagine, most of the people nga nasunod-sunod sa iyaha is apostle, disciple, and mga Jews. We know nga si Jesus Christ, Jews, and katribo niya ang naa didto. Okay, so mo tong nahitabo. And pag abot niya dito na meet centurion, but this centurion was kanang nasa sa tunga-tunga nga problem ba? Nasa sa tunga-tunga. And maybe the scenario inganing nahitabo na mga tao nga nasa ang likod. And ay mga tao nga gusto mo gunit kay Christ. But when centurion comes, probably kanay mga tao, padaplin. Kana nga tao, dili na basta-basta. Centurion na siya. O kung magharang-harang kasi ang dalan, kaya ba kanya ipakulata? Kaya kanya ipakulata siyang mga sulugoon or soldiers. And muning nahitabo. Na-meet niya si Christ. Probably he was so sorrow ba? Yung kasing-kasing, guot, sakit kayong kasing-kasing. In-story siya kay Christ. And you know what? Ingon rin, Jesus said, ingon rin sa verse number 6, in saying, Lord, my servant lieth at home, sick of palsy, grievously tormented. So ana siya, nade siya problema. Kaya nidool siya kay Christ. Sa atua kaya, kanang bagman mo problema ta, na ba tay willingness nga moduol kay Christ? Na kaya sa atua ang heart nga moduol kay Christ? And when we see the centurion, wala siya na mali sa iyang giduulan. Maybe niya, niduol siya sa mga daghan nga doctors, or maybe ang Israel ba puno ba sa mga puno ba sa mga mananambal. And niadto siya kay Christ, niya na siya nga my servant. Ako ang sulugoon. Dili iyang family, dili iyang anak, dili iyang mama, dili iyang papa or any nga iyahang kadugo. But ingon ang Bible diri, my servant lieth at home sick of palsy. Ana siya, na ako'y sulugoon, na sa balay, Lord, na ako'y sulugoon, na sa balay. And he was sick of the palsy. If you know nga kaning sakit nga palsy, kung makakita mong tao nga kisay kitag tao nga na stroke, dili siya able makatindog. Dili siya able nga milihok iyang lawas. And dili lang payud kay na murag something na stroke ni iyang servant, but tormented. As he said sa Bible, sick of palsy, grievously tormented. Isipon nimo, grievously tormented. Ibig sabihin, dili lang kay naa siya palsy, he was grievously tormented. Nga at the point sa kinabuhi sa katuyang servant, basig nagaingon na lang siya nga, mo na jud ni. Hapit na kumawala aning kalibutan na. Probably dili ni siya katarog storya ang kung naay palsy. Mag-search mo about palsy, naay mga picture mo gawas nga nahiwi ang baba, na iba nag-ana ang kamot, maragig stroke lagi. And then pagkahuman nasa nagahigda na lang sa bed. Una siyang nahitabo. And ingon siya kay Jesus Christ nga, Lord, my servant nasa balay, nagasakit, na stroke, dili able makalihok. Grabe yung concern sa iyang servant, Dili niya kadugo. So, ana siya nga, akong servant nga nasa balay. Di ba, pag na mga tao nga
Bisag silingan lang ginato usahay. Muingon kita nga agaba na niya kay bisyoso. Pero this person right here, kung akong servant nasa balay, Lord, grievously tormented. And ingon diri, verse number 7, and Jesus said unto him, o sige, I will come. Muuban ko si Muha. I will come and heal him. Muuban ko si Muha para ayuhon ang imuhang servant. And dindot kayo na. Pag muingon si Christ sa imuha, I will come. Isipon mo, madto si Pacquiao, makita mo dito sa tindahan. Oh. Muingon si Pacquiao si Muha. Adto ko sa yung balay, kay magpadala kong sakong nga bugas. Palantaw ko sa yung balay. Unsay mong ma-feel? Na, basig, may Pacquiao, dito na lang kapuyo. Kay, but this time, Christ, always niya mabalitaan. Pag naimong siya, kinsa na si Christ? Ay, si Christ! That person, nakaila ko na siya nga kung asa, gi-change niya ang water into wine. Christ, nakakita ko na siya na nasugatan ako siya, nag-aayo siya buta. Christ, nakitaan ako na siya nga naisamuan nga di kalakaw, giduulan niya, nakalakaw. Christ, nakita, balitaan lang nako na siya dito sa mountain, and nabalitaan ako na siya nga he was helping sick people, poor people. Muna akong pagkaila kay Christ. And madunggan ni sa kaninga centurion, nistorya siya siguro siyang servant, I know the person nga kung asa makatabang sa imuha. Dili ang uban mananambal, dili ang uban nga mga tao diha, dili ang mga maayo nga doktor, but Christ. People, paminaw karon gabi, folks, listen. Kung naa kay ginadala karon, walay lain makatabang sa imuha kundi si Christ. Walay lain makatabang sa inyo if you kneel your tuhod and mag-pray diha kay Christ, and you will see that Christ is the cure sa imuhang situation. Wala tay kwarta, nagasakit ka karon, or unsa ba sakit imong tuhod na kay ginadala and your family doesn't know about it, unsa nahitabo? Sometimes muingon ka sa FB, loy kayo ko kay waan na lang ko, Lord. Listen, dili nga na ang tubag. You kneel your tuhod and mag-pray ka diya sa Ginoo and find the answer nga gikan sa Dios. And you will see that Christ is the cure. Dili ang money, dili ang imuhang trabaho, dili ang person, but Christ, because Christ is the cure. And listen, kani nga centurion, wala siya na mali. Tama iyang giduulan, Christ. Og ni ana si Christ. Siyempre, naasiyaha ang confident nga Christ Jude, si Christ ang makaayo because of the news that he heard sa uban tawo. And you know what? Kung sa gingon ni Christ, o sige, nagsakit imong servant, na-stroke, nasa inyong balay, dili nakalihok, I will come to your home and muuban ko si Muha para ayuhon siya. But, tanawan ni, murag maputol gamay ang atong kalipay, tungod sa tubag sa centurion. Ready na mo sa tubag sa centurion? Ingon diri, and Jesus said unto him, I will come and heal him. That's the word of Christ. But, verse number 8, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Mauning pinakanindot, ana siya nga, Lord, dili ko worthy. You know the testimony of centurions. You know sa mong ginapambuhat, pila na ka days, pila na ka years ang nagalabay. We heard your mga Jews, usahay, mangawat paganimi, usahay, kuwaon ginamo ang mga things nga dili dapat sa mga. You know the story of, we know our background. But usay nahitabo diri, ana siya, Lord, I am not worthy nga muadto ka sa mong balay. I am not worthy, Lord. But, yung sa ingon niya, but Lord, that thou shouldest come under my roof, but speak the word only. And you know what? Kung saan nahitabo? And my servant shall be healed. Ana siya nga, Lord, speak the word only. My servant shall be healed. Dili niyo na makitaan sa uban miracles ni Christ. Pag si Christ muingon, tung si Lazarus namatay, si Mary nagatang, kung naalang ka sa balay, dili mamatay ang akong kuya. Si Martha lagingon, Lord, kung naalang ta ka kung nasakit siya dito, dili mamatay akong kuya. But the centurion right here, kung sa giingon niya diri,
Speak the word, and my servant shall be healed. Lord, kung iingon lang ang words, Lord, I want the words, and my servant shall be healed. And you know what happened? Yun ang Bible dire. For I am a man under authority. Lord, ako man gani, anang centurion. For I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, go, and he goeth, and to another come, and he cometh, and to my servant do this, and he doeth it. O sa ingon niya, ana siya nga, Lord, ako man gani, pag muingon ko sa kong mga soldiers, pag muingon ko sa kong mga servant, go, and they goeth, stop, and they stop, salute, and they will salute, behave, and they will behave. Lord, ingana ka powerful ang akong words, unsa na lang kaya imuha, when you speak the word, I know that my servant shall be healed. And listen, mauning mali sa tuwa karon. We always left out God's word. Always nato malimtan ang pulong sa Diyos. And ingon ang pulong dire, for I am a man under authority, Lord. I am a man under authority. Daghan gig mahadlok sa kuha. And even soldiers sa balay gani, Lord. Dili gani ka kaya sa ako ang pulong. Unsa na lang kaya imong pulong. And you know what? Yung sa ingon diri ni Christ, 13 ta diritso. Verse 13, and Jesus said unto the centurion, go thy way, and as thou hast believed, so be it done unto thee. So, verse number 10 sa ta, ingon diri, when Jesus heard it, dunggan to ni Christ ang pulong, ang tubag sa centurion. This is the response of Christ. When he heard that word, ano si Christ? When Jesus heard it, he marveled. Kuratan si Christ? Ano siya? Oh, kuratan siya. Siya kasagang. He marveled and said to them that followed. Morning nahitabo. When Christ heard ang tubag sa centurion, nitalikod si Christ, and we know, ang tao nga nasa iyahang likod was looking on them. O ang uban maybe dito, that centurion, lahi iyang faith. And ang si Christ nitalikod, o gistoryahan niya ang nasa likod. He was still teaching the people that is in the back. And those people nga nasa iya dito, siyang likod, is the apostles, mga disciples. You know what? Sometimes ulaw kayo para sa kuha. Workers ko diri sa church, I can do anything diri sa church. I can teach children. And ako'y makitaan diha nga old or mga men sa church that faithful, giving their life sa church. And they are so hilom lang kay sa kilid, doing something for God. And madunggan ako ilang testimony. Kayo ko nga, Lord, sa kong posisyon karon dapat katong tawhana ang nadiri. And listen, that disciple at the back, apostle and people nga nasa likod, niingon siya. Kalo kasi ingon ni Christ sila, ha? Verily, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Ana siya, people, folks, disciples, apostles, I have not found so great faith, no, not in Israel. Wala na ko'y lain makit-an pa nga faith, nga great faith, besides sa kaning nga person. So, kita ninyo ang ano sa story? Unsay meaning sa faith? Sometimes, mingon tag faith, daghan kay kagipang ingon, believing siya, but this words right here, unsay gingon sa Bible, unsay sa story, unsay gingon, he only believed God's word. He only trusted God's word. He only trusted the words of Christ. And we know the words of Christ, unsay naa sa words of God. The words was dako kayog part sa creation. Ngano man, gisulti sa Ginoo. You know what? The word is the only thing can make something out of nothing. When you see stars, anindot na planets diri.
Ay nindot na ingana diri. Ay nindot na dagat. Ay nindot na day. You know, can you imagine kung sa ka-powerful ang word sa Diyos? Sa creation, His word can create. Sa revelation, His word can destroy. Ingana ka-powerful ang word sa Diyos. And usa na dako kay ano sa tuwa, nga sometimes ang pulong sa Diyos di na to paminawan. And ingon sa pulong dire, I am not found so great faith, no, not in Israel. That is faith. Faith is only trusting God's word. Kaya kung nagsalig ka tinuod sa pulong sa Diyos, dili lisod, mubuhat sa mga butang, nagisugo sa Diyos. Mura ragod nagtambal. Dali la kay itik ang tambal kay tungod nagasalig ka nga ang tambal makaayo sa imuha. And murang nisakay ra pug kag tricycle. Nisalig ka sa tricycle, nisakay ka kay tungod nagasalig ka sa iyaha nga makaabot ka sa lugar nga imong paadtuan, pinaagi sa tricycle. Same ang pulong sa Ginoo. But sometimes the Bible was being left out. God's word is powerful. Ang pulong sa Diyos was David's pleasure. You know, sa kapalangga ni David ang pulong sa Ginoo? It is a rebuke. Muna yung ginagamit ni Moses pang rebuke sa mga tao, pang remind sa mga tao para dili sila mubuhat og sala. Remember the 10 Commandments? It is God's word. David or other psalmists na ay Psalms 119. And listen, every verses nga nadra was talking sa Bible. And listen, pag-abot sa New Testament, unsay alias ni Christ, unsay gitawag kay Christ ni John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pag-abot sa Revelation, nakabutang sa name ni Christ, the Word of God. Ingana ka-powerful ang Word sa Diyos. And it is, remember ni mo ang story ni Peter? Nanagat siya, and ana siya nga, Lord, nana si Christ, go out, launch out into the deep. Makakuha mong dagan isda. And ana si Peter nga, ha Lord, tibok gabi, naglibot-libot na ko. Sabay mi sa mo ang mga fishermen. And you know what's happened, Lord? Wala may nakuha. Karon manghugas na lang mignet. But Lord, at thy word, ana si Peter, Lord, wala man may nakuha tibok night. But at thy word, I will let down the nets. Lord, kay nag-ingon ka, then akong buhaton. And the story right here, unsa nahitabo? Ana siya, Lord, speak the word only. Lord, please, iingon lang ang word. And my servant shall be healed. You know what? The word of God was still powerful. Sa time ni Moses is still powerful. Sa time sa Old Testament times, the word of God was powerful. Sa time ni Josiah, gipapangita gyud niya sa temple ang pulong sa Dios. Nakaplagan ang pulong sa Diyos. And then, gibasa kay Josiah. Nalingaw si Josiah. And you know what? Pag-abot sa New Testament, still the Word of God was powerful. And listen, until today, the Word of God is powerful. The Word of God is still give joy. The Word of God still gives peace. The Word of God still gives happiness sa atong kinabuhi. Kuya, wala lagi ko, Brad. Wala ko nakatisting, ana. Spend time ikan sa pulong sa Diyos and you will see the wonders of this book. You will see ang sakad nindot ng pulong sa Diyos. Nga naka-powerful ang pulong sa Diyos. You know, at pila na kaya kabuntag, no? Nga wa kay basa-basag Bible. Mubangon lang kasi mong bed and tell your kids, basahin yung Bible. Nya ikaw, kanibasa. No wonder why, sila nga nasa ubos, moingon po sila, magigabasa si Papa, si Mama, ako panuon. Dili, ginako makitaan ang importansya sa Bible sa akong parents. Unsa na lang kaya nga ako? Ay, dili magani dalo ni Mama magpapa ang Bible sa church. How can I? Dalo na ko kong Bible. Importante man ni sila ang Bible. Pero dili man. Because wala nila nakita sa ato. Ay, daghan na ako project sa school. Siguro mubasa kog verse kanang Bible kanang luag-luag na tanan. And listen, sometimes Satan uses things
Sometimes Satan uses gadgets. Or sometimes Satan uses other book for you not to spend more time sa pulong sa Diyos. And you remember what's sad today? Dagan kitag book sa tong balay. Dagan kitag book sa tong shelves. And we want to read it all. But naatay pulong sa Diyos nga gihatag dire. And this word right here, magtabang sa tuwa to live a blessed life. To live a life nga makapalayo sa sin. To live a life nga kung asa maka-overcome og struggle. To live a life nga kung asa maging humble. To live a life nga kung asa magpalayo sa will ni Satan. But this generation was left out this book. Kalimot na sa pulong sa Diyos. Kalimot na sa power sa pulong sa Diyos. Kalimot na sa gahom sa pulong sa Diyos. And when we see the story, tamo sa story, the centurion says, "Speak the word, and my servant shall be healed." And you know what? Ang word ni gawas sa baba ni Christ. Ug niingon, okay, as thou hast believed. As thou hast believed. Pinaagi nga ikaw nagtuo sa akong words, then mahitabo. And you know what? The centurions go home. Nilakaw siya pato kay Christ, nga broke iyang heart, wala kabaloon sa iyang buhaton. The only he has is the faith. Nga si Christ, maayo niya ang iyang servant, maayo ni Christ ang iyang servant. And karon niuli siya. Expecting and believing gihapon nga Lord, excited ko muli. Excited ko makita na akong servant nga ayo na. Excited ko nga akong servant makita na ako nga mubalik na sa iyang, dili na siya tormented, dili na siya palsy. Excited ko ana Lord. Because I believe tinuod imong words. You know what? This book right here is still the best. This book is special. Timeless pag yun ni. Saan ang timeless? Bisag unsa pa nga generation, this book is effective. Ngano man, this book is powerful. Remember, no wonder nganong wala kay joy. No wonder musimba ta diri dili ta joyful. Moadto ta sa church, dili ready maminaw sa Bible, dili willing maminaw sa Bible because we don't really trust God's word. Ang atong appetite is dili ang pulong sa Diyos. Listen, God's word and gives you joy. No wonder why ang atong kinabuhi is layo sa Diyos. No wonder wala tay joy. No wonder wala tay peace. No wonder dili ta makaluhod sa tong tuhod. No wonder magpatakaratag make og decision. No wonder nganong always nato ginaneglect ang ministry. Dili ta ganahan sa Christian life. And matingali ang mga tao sa tong palibot that Christian doesn't make sense anymore. Matingali ang mga tao sa tong palibot nga naunsa naman sila diha. Abi na ako gang ilang ginasimba tinuod ang Dios. Nganong wala naman na sila'y kalipay, nganong wala naman na sila'y peace, ngano man. Because God's word was being left out. And you know what? Kasi pinakanindot. Psalms 138 verse 2. Pwede ba mahangyon ako? Wala na sa outline pero 138 verse 2. Psalms 138 verse 2. Ingon dira, I will worship toward thy holy temple. Praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. We know that Christ is forgiving. We know that Christ is amazing God. We know that Christ is the Messiah. Christ is Jehovah Jireh, Jehovah Chedkin, or any names sa Diyos nga kung asa ginalift up siya sa mga tao sa Bible. But pag abot diri, ana ang psalmist, for thou hast magnified thy word above all thy name. O ang pulong sa Diyos nagingon, ang iyang pulong, mas iyang ginalift up kaysa sa iyahang name. Ngano man, His word is very important. Unta, ing anak po na sa itong kinabuhi. Ang pulong sa Diyos was important. Bago ta mo mata sa buntag, mudul ta sa pulong sa Diyos. Bago ta matulog sa gabi, naipulong sa Diyos. Tudlo na to sa itong family. But
We always left out, no? You know what? Christ was hurting sa tong ginabuhat. Katisting na ka kanang nagasturya gugag tarong. Tapos na kay kaatubang nga walay klaro. Lami kay mong storyag tarong, na-deliver nimo ang message, nahatag nimo ang exact message, nahatag nimo ang nindot kay nga dapat nimong isulti. And kay sige siya yaw-yaw, dili siya ganahan maminaw, kasi mong ma-feel. Di na ko makipagsturya si mga ulit. Gisayang lang nimo ang balita nako nga para sa imuha unta to. It is a good news for you. You know what? Unsa kadako ang atong na-miss when we miss God's word. Unsa kadako nga butang ang atong na left out. Kung atong biyaan ang pulong sa Dios. You know what, Moni? Nakoy truth nga i-share. Kabalo ba ka? Dili nimo mahiwalay ang words sa personality. Si kabalo na nga truth. Dili nimo mahiwalay ang words. Dili jud na sila nimo mahiwalay ang words sa personality. Putang nato. Kung ikaw bastuson ang imong personality, matik bastuson jud na mo gawas mong baba. Or kung bastuson mo gawas imong baba, matik yun bastos yun yung personality. Kung buutan, kung mga buutan nga mga butang or nga pulong ang mo gawas imong baba, I don't know nga more yun ang reason ha. Buutan po imong personality. Kung puro kasuko gagawas sa imong baba, suko po dang unod sa imong ikaw personality nimo. You know unsa ang point? You know what's the point? Dili nimo mahiwalay kung unsa ang Dios sa iyahang pulong. If God was powerful, then His word is powerful. If God was great, then His word is great. If God can heal a sick person, then His word can heal a sick person. If God can heal a broken-hearted, then His word can heal a broken-hearted. If God is gracious, then His word is gracious. If God is good, unsa man nga mga butang ang imong ma-describe diha sa Dios, His word also. Dili na to makita, no? Kay tungod, as I said, ma-lift out always nato ang pulong sa Ginoo. You know, nagsugod ko sa Bible school nang dili kay ko ingon nga ano sa Bible nang ingon nga pag mayong kag Bible na anak ko gitudloan man ko mag-pray kabalo man ko mag-pray pag mayong na magtudlo sa Bible kabalo ang tanan ana dati di jud ko ganahan always ko ga request kay Pastor Kervin tigdala lang kog banig tigdala lang kog candy ko pa memory verse but na-observe na ko kung kinabuhi. No, may sense. Kung sa kaya naa sa Bible, while person are thirst for it. Kung sa kaya naa sa Bible, where broken people are going diha. Kung sa kaya naa sa Bible, nganong ang mga tao nga naga-experience in problema, they quoted verse. Kung sa kaya naa na. And when I read God's word, Lord, I know nganong na mga tao ngayong ato. Because they found out that your word is great. You know what? Napadyo'y passage singon sa Bible, no? If you're praying nga walay pulong sa Dios, imong pagampo is abomination at tubangan sa Ginoo. Nasa pulong sa Ginoo? Yes, nasa Bible. Wala ko nag-ingon nga dili importante ang prayer. Both of that thing, kung mawala na si mong kinabuhi, inganti ka, matingali na lang ka, that you're saying nga, sa mga words nga wala unta nimo ginastorya, that you're living a life nga wala unta gisugo sa Dios nga manginabuhi kagana. You're dressing dress nga kung asa, wala man unta gingon sa Bible nga magsuot kaging anak klase nga sinina. You're looking things
You're watching things nga wala man nung ta. Giingon sa Ginoo nga maglantaw ka na. Because you left out God's word sa imong kinabuhi. And look at this centurion. Lord, ayaw nag-atog balay. Speak the word only, and my servant will be healed. Would you say, tingana nga praise diya sa Diyos? And listen, kung mata ka pagkabuntag, Lord, speak the word. Madto ko sa school, Lord, before I go to school, I will read your word, Lord. Please, speak the word. Lord, matulog ko karon nga gabi. Please, Lord, as I go to sleep, I read your word, and please, Lord, speak the word nga ako ang need. And remember, unsa kanindot if you're doing that. This book of the law shall not depart out of thy mouth, that thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe it, and thou shalt make thy way prosperous. Daghan kita pattern how to prosper. Daghan kita pattern how to live a successful living. But sometimes dili maging effective nga naman. Ang pulong sa Diyos is the only thing that will make us to be effective. Dili ang akong pitaka. Dili ang akong ability. Dili ang akong mind. Testing dili na maging effective. O maybe makaingon ka or makaabot ka sa lugar nga makaingon ka, successful ko. But matingali ka, kadali lang lagi ang joy. Kadali lang lagi ang peace. But if you have God's word, bisag naa ka sa valley sa imong kinabuhi, you can say, God is good. You can say, God is great. You can say, Lord, you are the lily of the valley. Lord, you are the bright and morning star. Lord, ikaw. Lord, ikaw ang akong Diyos. And you have the joyful heart. Ano man? You have God's word. And listen. Karon nga gabi, muli ka sa inyong balay. Matulog na pud ka. Ugma sa buntag, mumata na pud ka. Ayaw left out ang pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos is not only for people who are teaching the Bible. Dili jud nga ang pulong sa Diyos. Kung nga na imong perspective, wala pa nimo nabasa ang pulong sa Ginoo. Listen, it's for everyone. It's for everyone. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. If you're struggling for something, God has His word. If you have a problem financially, God has His word. Kung nag-struggle ka sa imong family, may pulong sa Diyos. Wala ka unsa ka may gugmaon ng Ginoo. Wala lang kanya giluwas. Tagaan pa jud kaniya privilege nga mabalaan ang pulong sa Diyos. Because His word was teaching kung kinsa jud siya. And when you know kung kinsa jud ang Diyos, ana kay willingness nga budol sa Ginoo. Karon nga gabi, would you say sa Ginoo nga, Lord, sa ilo ako kay na time sa akong kinabuhi or every time jud sa akong kinabuhi, Lord, nga wa jud ko'y pakialam sa imong pulong. Mura nimo talikdan ang Ginoo ba, manggastorya siya. Storya lang to, Lord, igna kay time, igna ko'y time. Nga na good. Sakit kina no? Dili ba hurting kay Christ? Nga mura nga na tong attitude. Lord, fellowship lang ta kung ko'y time. Busy manggug ko. Busy manggug ko sa trabaho. Busy manggug ko sa akong pag-eskwela. Busy manggug ko sa akong mga ginabuhat. Lord, storya lang ta anytime kung naku. It was so hurtful kay Christ. And listen. I know the centurion was in heaven watching. And the Lord was in heaven watching how we valued God's word. So parang nga gabi, let us pray, no? Let us close our eyes and bow our head. Let us pray. Father God in heaven, thank you, Lord, sa imong words. We are so grateful, Lord, kinakay pulong. Lord, thank you for your words. Thank you, Ginoo, sa mga among natunan. Salamat, Lord, sa imong words. Salamat sa testimony sa centurion.
Lord, help us to live for your word, and saligan imong pulong, Lord, tibok namong kinabuhi. Help us, Lord, karon nga gabi sa mga desisyon nga pagkabuhaton. In Jesus' name.